nakita ko yung pictures na ng bata na subok talaga yung kanya, tubuan. Yun yung na-inspired talaga ako na sulatin ko yung script Dahil sabi ko, dapat yung bata na to, hindi siya dapat humahawak ng baril. Pero pinoprotektahan dapat natin yung rights niya bilang bata. So, at dahil din doon sa mga research ko, nakita ko nga na marami rin mga illiterate na mga farmers, na mga kabataan na katulad nila, na naging problem nga yung poverty, yung walang trabaho, yung pinapangakuan sila. So ito yung nag-inspired sa akin na sulatin ko yung script. Actually, naka-18 revisions ako yung bago ko nasabit sa Cinemalaya para lalong maayos yung story, yung bawat lahat ng mga characters nila. Very happy ako nung natanggap sa Cinemalaya at proud kasi ito na yung pangatlong submission ko Meron akong nasubmit in the past Meron akong comedy, meron akong true story. Pero ito yung napusuan nila na tinanggap sa Cinemalaya. So siguro yung trust na binigay nila sa akin so kailangan siguro pagandahin natin yung pelikula. Pero kailangan kong ipakita sa film na talagang yung violent talaga, yung war talaga doon. Yun yung director's cut na gagawin ko. Kasi hindi pwede nating linlangin yung mga audience kung ano talaga yung nangyayari sa Mindanao. Kung paano pinapatay yung mga bata, kung paano nila pinapatay din yung mga militar. So parang sila kasi militar at mga rebelde, nagagantihan lang dahil may pareho mga pinaglalaban at may mga pinoprotektahan sila. So sana itong film na to maging daanan para makita ng lahat na meron palang ganun nangyayari merong mga ganung nangyayari sa Mindanao. Ako kasi mas more ako sa story ng social relevance. Gusto ko sana sa film ko maipakita ko kung ano talaga yung problem na meron tayo sa society na dapat ipakita sa tao. So, maganda kasi illiteracy, maraming ganun, maraming problema ganun. So, baka lang sa film na to makokontrol natin yung mga ganun, yung pagsali ng mga bata sa rebelde. At nga yung ginawa ko, gaya na sabi ng kanina, na 95% ng cast nag-audition talaga sila. So dumaan sila talaga sa proseso ng audition talaga. So ayun, pinaarte sila, scene by scene, may final casting. And at the same time, dahil nagagampanan nila, ang gagaling nila talaga ng audition. So at bagay sila sa mga characters. So ayun, kinuha ko sila. Kakaiba siya sa mga nagawang About January. Kasi ang highlight ko naman dito is more on education. Yung importance ng education. Yun yung kailangan ko i-highlight dito. So yung pagiging child warrior nila, part lang yun. So ang importance dito is yung education talaga. Kung gaano ka-importante yung education sa mga bata, lalo na sa mga hindi nabibigyan ng chance na makapag-aaral sa mga depressed area gaya sa Mindanao. Manood kayo ng Ang Guro Kong Hindi Marunong Magbasa in 2017 sa Cinemalaya, August po yun. Then, i-release siya sa cinema in September 2017. So I hope support.